Okay. Ang title po ng aking preaching ay Peace Be With You. Yan, sabi mo sa katabi mo, Peace Be With You. Yan, yan, yan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Yan. Bakit Peace Be With You ang title ng aking preaching? Dahil napaka-importante ng peace sa isang tao. Yung kapayapaan. Basahin natin sa John chapter 20 verse 19. Yan. The New Testament, John chapter 20 verse 19 to 23. Sabi dito, on the evening of that first day of the week, ayan ha, ginagabihan ng unang araw ng linggo. Sunday yan. 19 yan. 19. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders. Okay? So, takot na takot ang mga disciple ng mga panahon na ito. Ito yung panahon na ang Panginoon ay napako sa krus at siya ay nilibing. So, yung time na to, ito yung panahon na ang Panginoon ay nakalibing at nakapatay ang Panginoon. Kaya ang mga disciple, takot na takot sila dahil baka sila ang isunod at sila naman ang tugisin, sila naman ang hatingin ng mga Pariseyo. Kaya ang ginawa nila, nagtago sila sa isang bahay at nilock nila lahat ng pinto. So may dahilan bakit nila sinara yung bintana, may dahilan bakit sinara nila yung pinto. Dahil iniingatan nila yung kanilang mga sariling baka pasok sila o malaman kung nasa sila ng mga Pariseyo. Kasi nasa isip nila, papatayin din sila eh. Pinatay ang Panginoon eh. So ang disciple, papatayin din. Nasa isip. Gaano katindi ang isip ng tao na ang alam mo may papatay sa'yo? Naranasan niyo na yun? Yung pakiramdam na gano'n? Yung isip, parang pakiramdam mo may papatay sa'yo? Di ba nakakatakot? Parang, naku, baka ulusubin ako dito, baka puntahan ako dito, baka pasukin ako dito. Di ba nakakatakot yun? Kaya sobra na lang ang takot ng mga disciple ng mga panahon na yun, kaya nilak nila lahat ng pinto. Kaya, basahin natin, let's continue. Sabi doon, di ba nakalak? Sabi doon, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Nakalaking pinto, biglang nandun si Jesus. Di magugulat, di ba? Yung mga disciple tayo, nakalaking pinto. Nag-aano tayo, kinakabahan tayo dahil may papatay sa atin eh. Biglang nandun si Jesus. Nakatayo. Tapos biglang sabi si Jesus. Sa gitna nila, among them, kasama nila, peace be with you. Kung ako yung disciple, nandun ako, Lord. Takot ko naman kami, kinulat mo naman kami, Lord. Nakagulat. Bakit kaya sinabi, ang unang sinabi ni Lord, peace be with you? Kasi wala silang peace yung time na yun. Aligaga sila, worrying, aligaga, nag-aalala sila, baka ano. Kaya sabi ni Lord, peace be with you. Kumbaga kapayapaan. Huwag kayong maaligaga, huwag kayong ganyan. Diba? Sabi ko, no? Peace be with you. And then sa 20, after he said this, nung pagkatapos sabihin, peace be with you, he showed them his hands and his side. Pinakita niyo kamay niya, tsaka yung kanyang tagiliran, para ipakita niya na siya si Jesus Christ. Siya'y napako, at siya'y tinusok sa tagiliran. Siya'y nakapako kasi tinusok yung tagiliran niya. No? Kaya may butas siya dito. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Yung worriness, yung pag-aalala nila, yung takot nila, biglang nawala. Ano nangyari? Napalitan ng overjoy. Ang salitang overjoy, iba yan. Sobrang parang nawala sila ng ano, yung takot nila, yung pag-aalala nila, wala. Hallelujah! Parang, nakahinga nang wala rin, parang, hindi ka, Lord, overjoy sila, sobrang, parang napawi yung kanilang pagod, takot, ano man yung pakiramdam.
And 21, sabi, again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. 22. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. 23. If you forgive anyone sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Napaka-importante na magpatawad tayo para tayo ay mapatawad din. The point number 1 ko po ay istorya sa Bible kung saan binasag ni Jesus ng ating Panginoon ang mga mapagkunwari. Basahin natin sa Matthew chapter 15. Punta tayo sa Matthew chapter 15. Sabay-sabay natin basahin. Matthew chapter 15. Verse 1 to 20. Mateo kapitulo 25 versikulo 1 hanggang 20. Matthew chapter 15 verse 1 to 20. Bigyan ko kayo ng oras para makita niyo sa Bible. Sabay-sabay natin basahin. Ay, bakit ganyan? Hindi Bible yan. Asher. Hindi yan Bible, Asher. Ano ba yan? Parang ano Bible lesson? Oh, ano ba yan? 4 lessons yan eh. Yung ano yung Bible isa, gano'n no? Huwag ka ng Bible yan sa lalagyan ng mga books ko. Ano ba yan? Kaya tinitay lang kasi ko parang iba to. For ano yan eh, for mga topic, ano to, pang pastor to eh. Basta po yan. Ayun, 100 Bible lessons. Hindi ko lahat kompleto ng lessons. Yan lahat. Oh, communion, paano ka magkakasal, Kaya pinag-aaral ko. paano ka magbibinya ka, hindi ka lahat. Kompleto to. Anong explanation, paano mo patutunayan na may Diyos, paano mo patutunayan si Jesus Christ, ang Holy Spirit, hindi ko lahat. Maganda yan. Kung gusto niyo ng copy, pwede niyo pa-xerox yan. Pwede ko pa-hiram sa inyo. Kaya pag tayo natuturo dito, hindi tayo natuturo na galing sa utak ko, ha? Walang ganon. Kaya hindi si pastor ang magaling. Hindi ako ang magaling. Yung Bible. Si Lord, ang salita ng Diyos, si Lord ang magaling. Kaya kung kayo nakakanilig sa akin ng ano, parang, uy, ang ganda nun ah. Minsan ganun, ang ganda nun sinabi ni pastor ah. Hindi po si pastor ang pinanggalingan. Si Lord. Yan o. 100 Bible lessons. Kaya huwag nang tanggalin niyo sa isip niyo na yung pastor, kasi yung ibang mga fellowship, yung ibang mga church, yung pastor na yung tinataas. Diba? Pag nakasalubong mo, oy, anong church mo? Oy, church namin doon. Ang galing ng pastor namin doon eh. Sa inyo, ay, di magaling yung pastor. Talaga ba? Yung pala yung basihan. Yung iba naman, yung lugar ng pinapasihan. Saan kayo nag-church dyan? Sa may ano? Napili na dyan. Ganda ng church namin, no? Ganda ng bagong pintura nga eh. Tsaka, okay lang. Basta Bible. Ang ganda ng pintura, ang ganda ng ano, taas. Ganda ng lugar, may parking. Teka lang. Asan na si Jesus? Wala na si Jesus ha. Ang ganito mo na sa akin, yung lugar niyo, yung building niyo. Ang tanong ko sa'yo, nasan si Jesus sa buhay mo? Di ba? Pag tinatanong, yung pastor namin magaling. Teka lang. Asan si Jesus? Yan, dapat si Jesus pa rin ang tinataas natin. Okay, basahin natin. Nakita mo na, sister? Matthew chapter 15 verse 1 to 20. Kasi medyo mahaba yan. Ano yan? Babasahin natin 1 to 20. Mahaba, di ba? Pero sobrang natin marami tayong matututunan sa bahaging yan ng New Testament. Bandang huling-huli pa yun. Sige, huli pa. Dulong-dulo pa. Sa may ayun na, Matthew chapter 15 verse 1 to 20. Okay, babasahin ko po ha, sabay-sabay tayo. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo. Ayan, ang Pariseo, ito yung mga leader ng mga simbahan. Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Ito yung mga tagapagturo, matataas ang posisyon nito sa simbahan. Talagang kumbaga sa aral ng Bible,
Magaling itong mga to, kapisado nila. Tinanong nila, ayan ha, at siya'y tinanong nila. Number 2 na tayo, sabay-sabay. Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuruan, minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Hinto tayo sa number 2 ha. Grabe no? Sinisita nila si Jesus Christ. Kasi yung mga disciple daw kumakain, hindi muna naghuhugas ng kamay. Sobrang kung iisipin mo, sobrang na itong mga pariseyo talagang masinuri na, di ba? So, sige, number 3. Sinagot sila ni Jesus. Ito yung sagot ni Jesus Christ. Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Number 3 yan. Binabawalan nila at parang tinatanong si Jesus about yung pagkakamali ng mga disciple dahil sa tradisyon, mga kinagisnan. Tayo may ganyan eh. Pero binara naman ni Jesus Christ. Si Jesus Christ hindi bumasa sa mga tradisyon at mga kinagisnan. Sabi niya, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Utos ng Diyos. Dahil sa inyong mga tradisyon. Dito sa Pilipinas, maraming tradisyon dito. Marami dito mga minanang aral. Bawal magwalis paggabi, kasi wawalisin mo yung pera. Bawal paglikpitan ng pagkain ang isang dalaga o binata kasi baka hindi na makasal, mga ganun. Kailangan muna nating iikot ang plato. Grabe Ano pa? Pag may nahulog na kutsara, may bisita. Pag nahulog yung tinidor, lalaki. Pag nahulog yung kutsara, babae. Nahulog yung takip ng kaldero. Naku, may bisita tayo. Buong pamilya to. Marami to. Nalaglag yung takip ng kaldero eh. Diba grabe yung maraming kung ano-anong tradisyon o ano mga utos sa mga kinagisnan ng Pilipinas. Ano pa? Pero sa China, marami din silang tradisyon. Sa China, marami din silang mga kinagisnan. Mas marami ang China kaysa Pilipinas. Kaya nga meron silang mga pungsoy, meron silang mga beads, sa bahay nila may mga bilog na mga bansalamin, at ang bahay nila kailangan pag tinayo, dapat nakaharap sa araw yung pinto para yung araw, yung silag ng araw papasok sa bintana. Ang dami nilang tradisyon. Kaya dito, binabanatan nila si Jesus Christ about tradition, lumang aral yung mga ninuno. Binasa ni Jesus Christ. Number 4. Sabi natin. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Number 5, ngunit itinuro ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Number 6, hindi na niya kailangan tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Ganyan sila eh. Tinitwist na nila yung salita ng Diyos, masunod lang nila yung mga katuruan ng minana. Hindi na sila bumabase sa salita ng Diyos, sa mga katuruan na ng mga minana. Grabe. Number 7, mga mapagpunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Number 8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Number 9, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Tinuturo nila, ito malapit may twisting na nangyayari. Tuturo nila yung tradisyon, tinuturo nila yung mga aral ng mga namana nila, tapos sasabihin nila, diba sabi sa number 9, itinuturo nila na galing sa Diyos ang kanilang mga utos.
Eh di nakakadaya ng tao na sabihin nila, hindi, galing naman sa Diyos yung sinasabi namin. Pero ang totoo, hindi naman pala galing sa Diyos. Galing sa tradisyon. Yung kaya nakakadaya yan, sasabihin, hindi, galing sa Diyos to. Eh ikaw naman, maniniwala ka naman. Susunod ka naman. Di ba? Tapos sasabihin, meron mga ganito, wag kayong kumain ng dugo. Di ba? Wag kayong kumain ng baboy. Ano pa? Basahin natin. Number 10. Andyan yun, nakasulat. Sabi na sa number 10. Pinapalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Number 11. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Number 12. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, sabi ng mga disciple, hindi po ba ninyo alam na nasasaktan ng mga Pariseo sa sinasabi nyo? Kasi binabara na ni Jesus Christ eh. Para sinasabi nila, siyempre yung mga disciple, lumaki sa Jerusalem, may galang din sila sa mga Pariseo. Kasi alam nila, tagapagturo. Kaya, parang sinasabi nila si Jesus Christ, hindi niyo po bang baka nagagalit na o nagtatampo na yung Pariseo? Pinapaalalahanan nila si Jesus Christ. Sumagot si Jesus. Ito sabi ni Jesus. Sumagot siya. Number 13. Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Number 14. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Talagang binanatan talaga ni Jesus Christ eh. Kaya yung mga yan, mga bulag yan. Andun sa harapan niya yung mga Pariseo na binara niya. 15, sabi ni Jesus Christ. Sa 15, sinasabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang mga talinghagang ito. Sa 16, sabi niya, at sinabi ni Jesus, nagalit na siya sa mga disciple dyan. Sa 16, na siya, nagtampo siya sa mga disciple. Kasi yung mga disciple, hindi pa rin, sabi niya gano'n, sa 16. At sinabi ni Jesus sa 16, pati ba kayo'y wala rin ang unawa? 17, hindi ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan? At ay idinudumi. So, isabihin, pag pumapasok sa bibig mo at pupunta sa tiyan mo, ilalabas mo rin. Kaya walang problema sa kinakain. Ang problema sa 18, basahin natin. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Number 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, mga ngalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Number 20, iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi magiging marumi ang isang tao kung siya ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. Binanatan. Bumalik din sa yung paningitan ng Pariseo, binalik niya doon. Sa dami ng binasa natin, parang nag-rebuttal si Jesus Christ, binalik niya ulit sa sinabi ng Pariseo. Hindi yung paghuhugas ng kamay. Kaya huwag niyo akong huwag niyo akong yung tatanungin, papagalitan niyo ako na bakit hindi naghuhugas ng kamay yung mga disciple mo kumakain? Sabi sa utos sa tradisyon, kailangan maghugas mo lang kamay. O hindi, yun ang katapusan. Parang nag-explain siya, tapos bumalik siya ulit. Sabi niya, hindi sa muna sa naghuhugas ng kamay, parang binanatan niya sa 20. Kaya, sobrang importante na tayo ay bumabasa sa salita ng Diyos. Amen? Okay, si Jen, next na. Pero okay, natapos din yung isang verse ko. Sinakto ko talaga eh. Amen. So, glory to God. Hallelujah. Continue tayo. Kasi papasok na sa trabaho si CJ. Pero glory to God at natapos niya yung point 1. Point number 2 ko sa Matthew chapter 18 verse 21.
Matthew chapter 18, verse 21. Basahin natin sabay-sabay. Sa Tagalog, hindi, basahin ko muna sa English, tapos basahin natin sa Tagalog. Sabi dito, 21. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times. Sabi sa number 22, Matthew chapter 18, verse 21, sa 22, no, not 7 times. Sabi ni Jesus, hindi 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Grabe yung pagpapatawad 23. Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servant who had borrowed money from him. Ito yung istorya ng hari na gusto niyang i-update yung mga pautang niya para maniningil. So, basahin natin sa Tagalog. Sabay-sabay. Kasi yung English medyo Ito, sa Tagalog. Sana tayo, number ano na? 23, no? Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ingat, sige. Ingat ha. God bless. Okay. Ingatan sa pagpasok, walang traffic, walang aberya. In Jesus' name. Amen. Okay. 23. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. 24. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Grabe! Meron na palang utang ng milyon sa panahon na yun. Sabi, pwede ka pala maging milyonaryo. Ang gusto mo, pautang naman ako, hari. Ng milyon. Milyon yung utang, hindi lang thousands to, milyon. 25. Dahil sa siya ay walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya at pagbili siya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. May halaga pa rin tao. Pagbibili yung tao, magiging slave, no? Kulit, no? Pambayad sa utang, lahat ng ari-arian babebenta. 26. Lumuhod ang lingkod sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. 27. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Wow! Absuelto na siya. Nakakuha ng milyon. Pinatawad ng hari, tapos pinalaya sa kulungan. Milyon yung utang, ha? Grabe, ganun lang pala magka-milyon. Tira mo ko sa hari, tapos makaawa ko. Patawarin niyo na ako. May milyon na ako. Ito yung istorya. Tuloy natin. 28. Ito yung puso ng verse ng chapter na to. Ito yung puso, kaya pakinggan natin. 28. Ngunit, pagkaalis roon ay nakita na niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Ito namang yung pinatawad, pinakawalan, nung nakawalan siya, nakita niya yung may utang sa kanya. At ang utang ay magkano lang? Ilang daang piso. Kumbaga mga sa 200, 300. Ganun lang yung utang sa kanya, pero itong ginawa niya. Sabi dito, sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. 29. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo po pa ako ng panahon at babayaran kita. Sipin mo yon, hindi naman siya sinakal ng hari. Milyon yung utang niya, ito, daang piso lang. Sinakal niya. Magbayad ka ng utang mo. Buklasin. May ugali mo na yung utang na yun. Kasi mo, pinatawad ka ng hari, nilin yun sa'yo, tapos
Yung ibang tao may utang sa'yo, 100 lang, 200, sinakal mo. Tapos lumuhod, yung may utang sa kanya, naalipin din. At nagpakaawa, at sabi, bigyan mo ko ng panahon at babayaran kita. So magbabayad pa rin, hindi naman tumakbo. Sa 30, sabi ko sa 30, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayan. Pinabilanggo. 100 lang yung utang mo, pinabilanggo ka. 200 lang yung utang mo. Sa 31, sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ayan, ingat kayo, may mga sumbong ha. May makita kayo, sumbong kayo. 32, ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo! Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. 33, naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? 34, at sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Nako, milyon yung utang niya. Hindi na makakalaya ito guys. Milyon eh. 35. Gayon din ang gagawin sa iyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yun yung paliwanag yung panahon. Kaya dapat kung ako, may galit ako sa iyo, ikaw, may galit ka sa akin, magpatawaran tayo. Patatawarin kita, patatawarin mo ako. Ganun dapat tayo dito sa gawain natin. May pagpatawad. Kasi kung hindi, gayon ang gagawin sa iyo ng aking Ama. Ano yung gagawin? Parulusahan. O di ba? So napakaganda ng istorya. Kaya gumagamit ang Panginoon ng mga ganitong istorya para mas lalo natin maunawaan. Kasi kung irerekta niya, hindi natin maunawaan. Okay. Tuloy natin sa point number 3. Point number 2 yun. Ang title ng point number 2 ko ay Unforgiving Debtor o yung hindi nagpapatawad na nagpapautang. Yun yung number 2. Number 3, ito. Number 3 natin ay paalala ni Pablo sa Thessalonica. Kaya ang babasahin nating verse sa Bible or chapter ay 1 Thessalonica chapter 5 verse 12 to 28. Sa Tagalog na natin basahin agad, direkta. Isang mabilis lang. 1 Thessalonica 5 chapter 5 verse 12 to 28. Magandang balita Biblia ang version katulad ng hawak ng sister. Sabi dito sa 12, 1 Thessalonica chapter 5 verse 12 to 28. Okay na, nandiyan na sis? Okay. 12. Mga kapatid, pinapakiusap namin namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Igalang niyo yung mga, katulad ko, pastor, kailangan igalang. Yung mga naghihirap, pastora, nagluluto ng pagkain, nag-aasikaso, mga leader ng church, mga naglilingkod, nagpapagal, igalang yan. 13. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. So, peace. So, dapat walang away, dapat walang tampuhan, walang siraan, peace, kapayapaan. Okay? 14. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad
O, di ba? Pasiglahin ang mahihinang loob. Yan. At kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Yan. Pagtsatsagaan natin yung mga kapatiran natin na hindi naman perpekto kahit tayo at tayo hindi perpekto. Kung may nakikita tayong kahinaan ng ating kapatiran, palakasin natin yung loob. Kung meron siyang alipin siya ng isang bisyo, encourage natin siya, kaya yan, malalampasan mo yan. Kaya mo yan. Galing din ako dyan, ganyan. Intindihin natin, hindi yung nakita natin na bisyo na, ano ba naman yan? Parang ang pariseyo yan eh. Parang nandiyan ka na naman sa, pumasok ka na naman doon sa tradisyon na, ay, hindi. Ay, ganito, ganyan, may tato, ang daming tato sa kata. Hindi tayo ganun. Kaya nga itong church na to, sabi sa inyo, bukas ang pinto na yan. Sa lahat ng gustong pumasok dito, bukas yan. Bakla, tomboy, may ninigarilyo, nag-iinom. Bakit? Kasi sila yung kailangan ng Panginoong baguhin eh. Kung perfecto ka na, huwag kang papasok dito, hindi ko kailangan ng perfecto dito. Kasi paano ano pa papaguhin si perfecto? Papangalanan kita, hindi. Perfecto na ako, alam ko na. Huwag ka maninigarilyo, hindi ako naninigarilyo. Huwag ka hindi ako naninigarilyo. Ano pang iaano ko sa'yo? Wala na lahat. Kaya open tayo dito sa church na to. Maraming babaguhin ang buhay ang church na to. Bakit babaguhin? Kasi sira yung buhay ng mga pumapasok eh. Kaya babaguhin. Paano ko babaguhin yung bago na? Di ba? Di ba? Kaya nga dito makikita mo, meron ditong talaga kailangan pang alagaan talaga ng todo eh. Kailangan mo intindihin, kailangan mo alagaan, kailangan mo pagsabihan nang may pag-ibig. Saan tayo na? Tapos 15. Sa 15 tayo. Sabi dito, ito paalala to huwag natin gagawin to. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at lahat. At sa lahat, magalak kayong lagi. Dapat lagi tayong masaya. 17. Palagi kayo manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 19. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. 20. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. 21. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. 22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. 23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, peace, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan at spirito, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil babalik po ang Panginoon. Naghahanda tayo pagbalik niya, okay na tayo, goods na tayo. So 24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang mga minamahal na kapatid kay Kristo. 27. Inaatasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Kaya yung ginagawa ko ngayon, binabasa ko. Kasi sabi, basahin eh. Yan, dadami tayo. Lagi nyo marinig sa akin ito. Lagi kong babasahin niya. Kasi sabi dito, basahin nyo ito sa lahat ng mga kapatid. 28, last verse. Sumain nyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Tayo, mag-pray tayo. Tapos na po ako. Let's pray. Let's bow our heads and let's close our eyes. Let's pray. Salamat, Panginoon. We praise you. We glorify you, Lord. Ikaw ay karapat-dapat sambahin, pasalamatan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat
Patuloy mo kaming binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding, kaalaman. Palakasin mo ako, Panginoon, sa aking araw-araw na buhay at ibayin mo ang pananampalataya ko. Hindi ako madaig ng mga negative na isip, paninira o anuman yung bagay sa paligid. Ako ay mananatili sa katotohanan, kabutihan, ng kasama ang mga kapatiran, walang siraan, walang away. Ako po'y magiging taga-ayos ng problema. Ako ay magiging taga-mediator sa mga nag-aaway. Lord God, Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagsama mo, salamat sa pagtuturo mo, salamat sa pagbibigay mo ng kalakasan sa amin, sa aming pananampalataya sa iyo, hindi manakaw, hindi madaya, hindi maalis sa aming isip ang iyong banal na salita ay patuloy na lagi naming maalala, Lord God. At kami ay makaatin ng Sunday service kung maaari, lagi huwag kaming magmimiss sapagkat napaka-importante na marinig ang iyong banal na salita. Dito sa iyong iglesia ay napakasarap na matuto, napakasarap na marinig ang iyong banal na salita na nagbabago ng aming puso. We praise you, we glorify you, we lift your name on high. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Palapangalan ng Panginoon. Ang mga bata dito, i-pray ko kayo dito. Dito. Dito kayo. Dito sa harap, dito. Yan. Dito. Tingin kayo sa camera, tingin kayo doon. Sa live. Doon. Dito kayo. Hindi ka pwede dyan. Sabihin kasi maharangan mo kami dito. Dito. Dito, lapit sa akin. Lapit sa akin. Dito, ayan. Tingin ka sa camera. Ayan, tingin ka sa camera. Go. Ikaw, tingin mo. Ayan, tingin doon. Sabihin mo, hello. Doon sa camera. Hello, Word of Life. 1, 2, 3. Hello, Word of Life. Hello, Word of Life. Yan. So, pag-pray natin yung mga bata, future leaders. Ito, pwede maging drummer, gitarista. Ito, nagtataas ng kamay. Ang magiging pastor. Yan, magiging pastor. Magiging pastora, tambouriners, keyboard, gitara. Ano ka? Singing. Singing, ikaw, drums, gitara, yan. Ito, ano to? Gusto mo? Singing, dancing, yan. Ito. Gusto mo? Gitara, keyboard, kanta, sayaw, yan. So, sige, let's pray. Lord God, I pray sa mga children na ito ng Word of Life, Worship Center, Caloocan. Ikaw ang magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa kanila, mga kabataang ito. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng right path. Sila'y magabayan ng simbahang ito. Gamitin mo ang simbahang ito upang lumaki sila sa iyong gawain at sila'y lumaki sa iyong path, sa iyong daanan, Lord God. Sapagkat ikaw ang tunay, Panginoon, na dapat naming sundin sa aming buhay. Lord, pagpalain mo mga batang ito, bigyan ng talino na nagmumula sa iyo, sa eskwela, Lord God, hanggang paglaki nila, maging magalang sa magulang at maging mabait na bata. In Jesus' name, we pray in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Kaway kayo doon. Hello! Kaway. Hello! Yan. Kasi kita natin yan sa Word of Life ng buong mundo. Okay po. Closing prayer na po tayo. Closing prayer na po tayo. Go Richard. Pray. Lord, salamat po sa Panginoon sa iyong salita, Panginoon, na binigay ngayong araw na ito, Lord. Pagpalain niyo po ang aming pastor, Lord God. Patuloy siya, Panginoon. Huwag po manghinawa, Panginoon, sa kanyang ginagawa. Palakasin niyo po siya, Panginoon. And Lord, lahat ng mga kanyang sinabi, Panginoon, ikaw ang gumabay mo ito, Lord God. Pumasok po sa aming puso, isip, Panginoon. Magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw upang kami maging malakas, Panginoon. Sa aming espiritu, Lord, at aming pananampalataya. Lord, I pray sa kanya-kanyang kasamata ng paghiwalay, Panginoon.
So, mag-ingat, magpala, Panginoon, maging ilaw po kami, Panginoon, sa aming mga tahanan. Yes, Lord. Maging kagalakan, kasiyahan kami ng aming Panginoon, Lord God. Yes, Lord. Maraming salamat, Salamat, Panginoon. Panginoon. Praise and glory in Jesus' name. Amen.